In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta ay hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakausapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na nangihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo manananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapon mag-aalauna ng hapon. Tugon nila, naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea. Pagpunta niya roon buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, sa Juan, at ngayong Monday of 4th week of Lent. Sa mabuting balita ngayon, makita natin ang isang ama na may matinding pananampalataya. Ang kanyang anak ay malubhang may sakit. Kaya lumapit siya kay Jesus upang humingi ng tulong. Kahit sinabi lamang ni Jesus, umuwi ka na. Magaling na ang iyong anak. Naniwala agad ang lalaki, hindi pa niya nakikita ang himala. Ngunit naniwala siya sa salita ni Jesus. Dito makikita ang isang malagang aral. Ang tunay na pananampalataya ay hindi naghihintay muna ng himala bago maniwala. Bagkus, naniniwala muna sa salita ng Diyos. Madalas sa ating panahon, gusto muna ng tao ng proof o milagro bago maniwala sa Diyos. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala sa salita ng Diyos
kahit hindi pa natin nakikita ang resulta. Sa unang pagbasa sa Isayas, ipinangako ng Diyos ang bagong langit at bagong lupa, kung saan mawawala ang pagdurusa at pag-iyak. Ito ay paalala na ang Diyos ay Diyos ng buhay, kagalingan at pag-asa. Halimbawa sa ating buhay ngayon, kapag may sakit sa pamilya, tulad ng Ama sa Ebanghelyo, dapat tayong lumapit kay Jesus sa panalangin at maniwala na siya ang tunay na manggagamot. Kapag may problema sa buhay, maraming tao ngayon ang nawawalan ng pag-asa sa kahirapan, sakit o problema sa pamilya. Ngunit ang Kristiyano ay hindi nawawalan ng pag-asa dahil nagtitiwala sa Diyos. Pangatlo, paninindigan sa pananampalataya. Sa panahon ngayon, may mga taong nahihiya o natatakot ipahayag ang kanilang pananampalataya. Ngunit ang tunay na Katoliko ay naninindigan sa katotohanan ni Kristo. Ang patutuo ng mga church fathers, si San Agustin, ay nagsabi, ang pananampalataya ay maniwala sa hindi pa nakikita. Ang gantimpala nito ay makita ang pinaniniwalaan. Si San Juan Crisostomo ay nagturo na ang kapangyarihan ni Kristo ay hindi nalilimitahan ng distansya. Sapat ang kanyang salita upang magpagaling. Ito ang nangyari sa Ebanghelyo. Hindi pumunta si Jesus sa bata, ngunit gumaling ito sa kanyang salita. Ano ang tamang gawin nating mga Romano Katoliko? Tayo ay tinatawag na magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Manalangin para sa may sakit. Lumapit sa mga sakramento, lalo na sa kumpisal at Eukaristiya. Magpahayag ng mabuting balita sa iba. Maniwala sa salita ng Diyos kahit sa gitna ng pagsubok. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo ng may buong pagtitiwala. Ikaw ang Diyos na nagbibigay buhay at kagalingan. Hinihiling namin ang iyong habag at pagpapagaling sa lahat na may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Ipinapanalangin namin ang agarang pagaling ni Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Rachel K., Adila, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ang buong pamilya namin. At lahat ng nakabasa, nakinig at nakapanood dito na may karamdaman. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga kaparian at gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, ang mga obispo, ang aming Kura Paroko Diocesan Administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Cherry, Elinda, at ang gobyerno ng Pilipinas upang sila ay maglingkod ng may katapatan. Inaalala rin namin ang mga pumanaw
sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pimpe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, Janet, at lahat ng aming mga yumaong mahal sa buhay. Naway tanggapin mo sila sa iyong kaharian sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Birheng Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakit at kapahamakan. Ito ang aming dalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himala ay nagsimula sa pananampalataya ng isang ama. Sa ating buhay ngayon, ang tunay na himala ay nangyayari kapag nagtiwala tayo sa salita ni Jesus kahit hindi pa natin nakikita ang sagot. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!